Dahil ako po ay hindi dating kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kagaya po ninyo, mga kaibigan, ang aking paniniwala noon, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos ang kanyang kalagayan. Gumagamit din po ako ng maraming mga talata upang sa ngayunan ng aking paniniwala na natutuhan kong mga mali pala ang aking pakahulugan. Kagaya po ng Isaias 9:6, Hebreo 1:8, Juan 20:28, unang Juan 5:20. Kaya ngayon po, tatalakayin natin kung paano nagbago ang aking paniniwala na dati yung paniniwala ko'y Diyos ang Panginoong Jesucristo dahil sa unang Juan 5:20, pero nagbago nung magkaharap na kami ng manggagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pero bago po yan, bago po natin tatalakayin yan, mga kaibigan, mga kapatid, pabayaan po ninyong mag-shoutout po muna tayo. Shoutout po, Biyahe ni Tantan. Shoutout po sa inyo. Kay kapatid na Kenny Aklan, ang sabi po niya, shoutout po sa aming lokal ng Mahanob, distrito po ng Surigao del Norte. Shoutout po, Michael Malyari. Ang sabi po ni Michael Malyari, sana po makita ko na ang dalawang kapatid ko na inilayaw ng nanay nila sa amin. Pangalan po nila ay Dati Junior at Charito Malyari. Nanay nila si Auntie Senaida. Ang tatay po namin ay si Pelayo Malyari. Good luck po sa inyo. Sana marinig nila ang shoutout na ito. At muli, magkasama-sama na po kayo. Kay kapatid na Julita Ramos, lokal po ng Rosario, distrito ng Lingayen, Pangasinan. Kapatid na Renier Rotacio, lokal po ng Magsikap, Quezon North. Kapatid na Aisa Albitos, shoutout po sa pamilya ko sa Quezon, sabi ng kapatid. Shoutout po sa lahat ng mga nabanggit. Kumusta po kayong lahat dyan? Itutuloy po natin ang ating tatalakayin. Unang Juan 5:20. Ganito po nakasulat. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo sa kanya na totoo sa makatwili sa kanyang anak na si Jesucristo. Period. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Narinig po ninyo ang nilalaman ng talata. Ang naparito po ay ang anak ng Diyos. Hindi po ang Diyos. Ang anak po ng Diyos ang naparito. Ang Panginoong Jesucristo ang anak ng Diyos na tinutukoy. Kung ang banggit na ito ang tunay na Diyos ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo, sa makatwid may anak ang ating Panginoong Jesucristo. Kung siya ang tinutukoy na Diyos, sino ang anak ng Panginoong Jesucristo? Nakapares din ng kanyang pangalan na Jesucristo rin. Kaya hindi po tumutukoy sa Panginoong Jesucristo ang binabanggit na ito ang tunay na Diyos. Tandaan po natin ang nilalaman ng talata. Mga kapatid, mga kaibigan, may layunin ang pagkakasugo sa ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng mababasa po natin sa talatang yan. Ano po bang layunin ng pagparito ng anak ng Diyos o ng Panginoong Jesucristo? Upang bigyan po ang tao ng tunay na pagkaunawa tungkol sa totoo o tunay na Diyos. Sino po bang pinakilala ng Panginoong Jesucristo na tunay na Diyos na ikapagkakaroon ng buhay na walang hanggan? Juan 17:1 at 3 pa po sa dating salin. Ang mga bagay nito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, at ito ang buhay na walang hanggan
na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Jesucristo. Pansinin po ninyo ang talata. Isinugo po ang ating Panginoong Jesucristo. Binigyan tayo ng pagkaunawa. Tinuruan po tayo kung sino ang tunay na Diyos na ikapagkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Sino po ang ipinakilala ng Panginoong Jesucristo na iisang tunay na Diyos? Ang kanya po bang sarili? Hindi po. Ang sabi niya, Ama, makilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Kaya, ang unang Juan 5:20 po ay hindi nagtuturo na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Yung salitang ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan, hindi po tumutukoy yan sa ating Panginoong Jesucristo, kundi yan po ang ituturo. Yan ang pagkaunawang ibibigay sa tao ng Panginoong Jesucristo kung sino ang tunay na Diyos. Sino po ba ang tinuro niya na iisang tunay na Diyos? Gaya ng binasa natin kanina. Ang Ama, ang iisang tunay na Diyos na ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Hanggang sa muli po, maraming salamat po. Sana po ay bigyan nyo ng panahon at pagkakataon na marinig ninyo, masiyasat ninyo, masuri po ninyo ang mga aral na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat.